Ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan, makakasama natin dito sa Rise and Shine Pilipinas ang kinatawan ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno upang talakayin ang mga hakbang kontra kahirapan. Ngayong bagong season, convergence o yung pagsasama-sama ng iba't ibang mga programa at stakeholders ang ating tututukan. At ngayon, sentro po ng ating diskusyon ay ang pagpapalakas ng mga anti-poverty efforts sa mga lokalidad at ang kahalagahan ng partnership ng public and private sector upang mas mapaunlad pa ang ating bansa. At bayan kaugnay pa rin po ng Philippine Poverty Reduction Summit 2025. Isa po sa maging talakayan rito ay patungkol sa mahalagang papel ng mga local government units. At kaugnay po niyan, kasama po natin ang ULAP President, walang iba kundi si Governor Dax Cua. Magandang araw po sa inyo, Governor. Magandang araw diyan sa lahat ng yung viewers and listeners. Magandang araw. Alright, Governor Cua, para lang po mas maging aware ang ating mga kababayan, tell us more about ULAP at ano po yung mga programang isinasagawa po ng inyong organisasyon para po labanan ng kahirapan. Lahat po ng mga local officials na dyan at kami nagsama-sama sa ULAP upang isulong nga ang mga interes, empowerment ng local government para lalo kami makatugon sa mga pangangailangan ng ating mga communities that we serve. During the plenary kanina, nabanggit po ninyo yung patungkol sa trusting the communities. So how do we make that realize po sa iba't ibang mga local government units para po dun sa partisipasyon ng mga komunidad? Actually, that's very widespread already. Yan po ay talagang nasa puso ng, I would say, 99% of local governments. Meron tayong leader na mayor, o kapitan, o governor. Ang idea ay sila ang nagde-decide na ito ang dadalhin na proyekto sa ating community. In part, there's truth to that. But ang nangyayari on the ground is talagang maraming consultation. Naging ugali na namin talagang makipagkonsulta sa bawat barangay official, sa bawat mayor, sa mga kababaihan, sa mga tricycle operator, sa mga religious sector, sa mga mangingisda at farmers natin, iba't ibang mga sektor ng ating lipunan, at lalo na sa kabataan din. So, yung dialogue na yan ay napakalaga. It's what keeps the local government attuned to the ground. Kaugnay po niya na, Governor Cua, sa inyo pong probinsya, sa Quirino, nabanggit po kanina ni Calope na kayo po ang may lowest poverty incidence sa rehiyon. And I want to know what are the best practices that you can share that probably other local government units in the provincial level can also imitate and practice in their respective areas. Ngayon, insurgency-free na kami, drug-free na kami, one of the fastest growing. At from 20+% poverty incidence back then, last 2018 we were down to 7.5%. So lower, far lower than the national average. And we're still fighting to keep that even lower. Ang naging strategy namin talaga was the same. Engage the community head-on, talk to the smallest unit you can talk to. Alamin mo anong pinaka-problema nila at tugunan. Naunawa ng ating mga kababayan na hindi namin kayang sagutin lahat ng problema in one go. Pero pag nangako tayo na gagawin, in time, in the shortest possible time, mangyayari ang development. And when that comes, nawawala ang insurgents. Nagkakaroon ng kaayusan, nai-inspire ang community to help themselves. Well, bilang ULAP President, meron pong isinanggunit, ikinonsulta at inilapit po sa inyo si Careste, ang ating pong sectoral representatives para po sa mga ating mga mangista. At may tugon po kayo dito. Can you tell us an update about this? Yung concern po nila doon po sa Mercader case. Yung sa Mercader case, tama. Kami rin, nung nalaman namin yan little over a month ago, nagulat din kami sa pangyayari. At agad inaksyonan ng ating mga members of the National Executive Board ng ULAP na kami sa ngayon ay nagda-draft na ng position paper. As soon as this draft is formalized and finalized, pipirmahan namin to at ipapadala agad sa Korte Suprema. Governor Dax Cua, marami pong salamat. Ang ULAP President, Union of Local Authorities of the Philippines. Thank you po.
At ngayon naman ay kasama po natin si Mr. Elvin Ivan Uy. Siya pong Executive Director ng Philippine Business for Social Progress. Magandang araw po sa inyo, Sir Elvin. Magandang araw din sa iyo, Diane. Alright, well, tell us more about this PBSP. Ano po ang inyong mission and vision? Ang Philippine Business for Social Progress o PBSP, isa kaming non-government organization na nabuo ng 1971. Binuo kami ng mga pribadong kumpanya, mga negosyante ng ating bansa. At ang kanilang basic na tanong ay, ano bang pwedeng gawin ng pribadong sektor sa Pilipinas upang makatulong sa pagsugpo ng kahirapan? Ang naging tugon nila, bumuo ng isang non-government organization na tumutulong at nagmo-mobilize ng suporta mula po sa mga businesses, private sector, para magkaroon tayo ng mga pondo, ng resources para sa programa sa kalusugan, edukasyon, kalikasan, trabaho, at social inclusion. Well, you're doing your purpose and mission na for a long time, ano? So, kamusta po ang ating mga naging partnership, ano, nito pong private sector sa mga LGUs and also sa mga government agencies? Yes. So, ang PBSP taon-taon, we have over 100 projects and grants nationwide. Lahat po ng proyekto namin, Dayan, pinopondohan kung hindi man ng pribadong kumpanya ng mga international development partners natin. At lahat po ng mga programa na ito, katuwang po natin kung hindi man ng lokal na pamahalaan, barangay hanggang munisipyo o syudad, minsan katuwang din natin ang national government. Gaano po kahalaga itong mga partnership nito, kaugnay po nung layunin na masugpo ang kahirapan sa ating bayan? Mahalagang mahalaga kasi ang hamon ng pagsugpo ng ating kahirapan, hindi lang yan hamon para sa ating pamahalaan, hindi lang yan hamon para sa karaniwang Pilipino. Hamon ito para sa buong Pilipinas. At para magawa natin ang ating, makamit natin ang ating layunin, hindi lamang gobyerno o pribadong sektor ang dapat gumagalaw. Dapat gumagalaw po tayo sabay-sabay at nagtutulong-tulungan. And I think that is also our model since 1970 and 70. Paano ba magiging sustained partner ng ating mga komunidad at ng ating gobyerno ang private sector para sa kanyang iba't ibang mga mithiin. Are there key areas na focus po ng mga members po ninyo? And also if you could tell us some of the recent projects and partnership that you have, lalo na po sa mga national government agencies. Yes. Kaya we have 5 priority sectors. Meron kaming health, education, environment, livelihood, and social inclusion. For health, for example, ang pinakamalaking proyekto namin, katuwang namin ng DOH sa pagsugpo ng tuberculosis. Kasi marami po sa mga nagkakasakit ng tuberculosis ay mga may hirap. May programa rin po tayo sa reproductive health, tinatawag namin Safe Motherhood Caravan. Para yung mga women and girls of reproductive age, meron silang sapat na kaalaman tungkol sa kanilang sexual and reproductive health at kaya rin nilang ma-avail yung mga public services tungkol sa kanilang kalusugan. Ang programa naman namin sa edukasyon, tinutulungan natin yung ating mga grade 1 to grade 3 public school students na nahihirapan sa reading and comprehension. Katuwang din natin ng iba't ibang mga kumpanya sa proyektong ito. Sa kalikasan naman, may proyekto kami sa reforestation at mangrove development. May mga projects kami sa Buhisan Watershed sa Cebu City. May project din po tayo sa Marikina Watershed dito po sa Luzon. At para naman sa livelihood, may mga programa kami katuwang ating mga magsasaka. We have a program, for example, in Davao City and parts of Mindanao to integrate cacao farmers into the value chain of Mars Chocolate. May programa rin po tayo sa Palawan naman, sa Southern Luzon na para naman sa mga smallholder farmers ng coconut. Well, ang ganda po ng impact ng inyong mga programa at mga partnership ito. Panghuli na lamang po ang inyong pong mensahe sa ating pong mga manonood, especially siguro yung mga nasa private sector and even yung mga nasa public sector para po sa mga siguro possible partnership pa in the future. Yes, I think to all the viewers, there are a lot of problems at kadalasan, di ba, kung problema lang ang ating pagtutunan ng pansin, isipin natin walang pag-asa. Pero marami po tayong magagawa. Nasa pribadong sektor man tayo, negosyante, karaniwang manggagawa, o karaniwang Pilipino. Ang mahalaga po, magtulong-tulungan tayo, isigurado po natin na ang lahat ng effort, lahat ng resources po natin, papunta sa mga komunidad at sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong, na nangangailangan ng karagdagang kalinga at empowerment.
Mr. Elvin Ivan, we thank you very much. Marami pong salamat. Maraming salamat po. Thank you po. And thank you for all the work that you do para po labanan ang kahirapan sa ating bayan. Siya po si Mr. Elvin Ivan Uy, ang Executive Director ng Philippine Business for Social Progress. Tunay nga na ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa ng lokal na pamahalaan, ng pribadong sektor at ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ay mahalaga para sugpuin ang kahirapan. Bayan, samahan niyo muli kami sa darating na Martes at sama-sama tayong umaksyon laban sa kahirapan.